O, partner. Partner A, Ang ganda ng lake. yes, so alam ba ang San Pablo, Laguna? Okay. Famous yan sa Seven Lakes. So, ngayon, mapalad tayo kasama ang ating head ng PIO. Ng tourism. Ang tourism, no? Si Miss Donalyn Bringas, no? At ang background natin ay ang Sampaloc Lake. Tama po ba? Yes, Tama po. Konsihan. Alam niyo po. Magandang good vibes, ma'am. Sige po, ma'am. Thank you so much po at kayo po ay napasyal dito po sa aming syudad. The City of Seven Lakes. San Pablo City, the City of Seven Lakes. At dito nga po tayo sa pinakamalaki among the Seven Lakes at most accessible. Kaya lagi po ang unang nakikita po sa Pitong Lawa ay ang Sampaloc Lake. Kasi nandito po siya sa mismong city proper po namin. So kung makikita nyo po, marami po nagja-jogging, namamasyal. At ito rin po ang nagbibigay sa amin ng pinakamalaking number of tourist arrival. That's why the provincial government of Laguna awarded us as Destination of the Year. Yun during 2022 na na-receive namin last December. Wow, congratulations po. Yes, parte dito sa Laguna, no? Napakaraming lugar na dapat ipagmalaki ng ng pamahalaan ng San Pablo, ng panguna ni Mayor Dick Amante, no? Pero parte nandito tayo para kapanalim ang ating head ng tourism tungkol sa Coco Festival. Oo nga eh. Ang daming pwedeng ikwento dito. Kaya lang, dahil ngayon ay Coco Festival, doon tayo muna magko-concentrate. Okay, sige, partner. Ma'am, kailan nagsimula itong Coco Festival natin? Nagsimula po to 1995 na in 1996 during the first term of our Mayor Vic Amante. Imagine niyo, ngayon ay 29, siya pa rin yung mayor. So, nakailang balik-balik na siya. At siya talaga ang nag-umpisa nitong Coco Festival during his first term. Paano siya nag-inspire na magkaroon ng festival ng Coco? Sa tulong ng mga farmers, private groups muna. Kasi napasyalan yata sila sa isang lugar na parang isang gathering, and nakita din nila may isa ring kaibigan ni Mayor na napasyal sa Bacolod na nakita nila yung Mascara Festival na incorporate sa history nila na they have to put mask kasi may pinagdadaanan silang matinding crisis sa sugar industry. So sa amin naman, wala naman kami pinagdadaanan, pero gusto ni Mayor Vic na magkaroon ng isang masayang pesta na pagdiriwang. Sa mga minamahal ko pong mga kababayan, dito po sa lungsod ng San Pablo, kami po na bumubuo ng mga opisyalis ng ating lokal na pamahalaan, kami po ay bumabati po ng isang maligayang kapistahan sa ating pong mga kababayan. Dahil ito po ang ating pong kapistahan, ang siyang pasalamat po natin sa ating pong mahal na patron na si San Pablo, unang ermitanyo. Kaya palapakan po natin ang ating pong mahal na patron. Muli po ang aming walang sawang pasalamat sa ating pong mga kababayan. And according to our history, alam ko nag-research na kayo kanina, kakapamasyal nyo, ay talagang kaya naging first na dineclared na syudad ang aming lungsod ay because of the coconut industry. Sa buong probinsya ng Laguna, kami ang kauna-unahang na-declared as city. Galing ni Mayor Amante. Because of the coconut industry ng San Pablo. Oo. And then, sa ngayon po ba, yung coconut industry, ito siya ba yung nagbibigay ng malaking income sa San Pablo? Noon, maganda po tanong yan kasi I think yesterday na nag-open po, o the other day, kasi Thursday po yun talaga, no? Nag-open po ang Coco Trade Fair po namin at guest po namin ang Philippine Coconut Authority. Kami po pa rin ang pinakamalaking producer ng coconut sa buong Laguna at malaki rin po ang ambag namin sa buong Pilipinas. Pero sabi ko nga po sa inyo, kung i-compare noon
noon, as early as 1920s na talagang puro nyugan po ito. Oh. Kita niyo naman po sa dala ng ng panahon, Developments. ng mga subdivision na kailangan naman po natin talaga magbigay ng Kabahayan. mga kabahayan sa ating mamayan. Medyo bumaba ng konti. Pero natuwa po kami sa pinagmamalaki ng Philippine Coconut Authority na sa buong probinsya ng Laguna, kami pa rin po ang San Pablo ang nagbibigay ng malaking ambag sa national economy. Ay, paano nyo, ma'am, ginawa? Di ba, nagpandemya tayo. Paano naging buhay ng mga local farmers, particular sa mga coconut? Mas maganda nga po. Lumakas. Mas maganda nga po. Di ba naging plantita nga po. Okay. Diyan din po namin nilaunch ang Coco Bonsai during pandemic. Meron ng Kasi Coco Bonsai. meron naka-display na po dyan sa stage namin kasi mamaya po ang submission natin dyan sa afternoon. So doon namin na-discover na meron po palang gano'n. At meron din po sa Coco Trade Fair po namin may mamimit kayo doon ng isang family na ang daming ginagawang handicrafts out of coconut shell kasi hindi nga po sila makalabas. so na-develop nila yung buong coconut. Marami ito, po products, silang na-develop na products out of coconut dahil hindi sila makalabas ng bahay. So minsan yung dulot ng pandemic, mayroong nadudot na masama at nadudot na mabuti. At marami rin mo nagtanim that time. Kaya ngayon po, marami na po ulit tayo mga farmer ngayon. Tsaka partner, nandito sa San Pablo, Laguna, nandito yung isang kumpanya na gumagawa ng coconut sugar. Franklin Baker, nandito sa Laguna. One of the oldest company po during the 1920s. Andyan nga po sila, may isa silang area sa community museum po namin na museo ng San Pablo. Kasi isa po talaga sila ang nagdadala ng coconut industry dito sa San Pablo. Okay. So, kumusta po? Sa mga 1920s talagang halos puro niyog ito. And then ngayon nabawasan na nga bumagsak. So, yun pong source of livelihood ng mga tao dito. Mostly, ano pa ba? O talagang ilang percent na lang po yung natitira na dependent on cocoa industry? Marami pa rin po. Kung makakausap niyo po sana yung city agriculturist natin na mas malapit sa mga coconut farmers natin, makakapagbigay sila ng exact figure. Okay. Pero alam niyo po, ganoon naman po talaga, kahit saang lugar po, may pros and cons. Nung nabigyan po natin ng magandang hanap buhay ang mga farmers, nakapagpaaral sila ng mga anak. So, hindi na sila nag-farm. Okay. Nagtrabaho na sila, nagkaroon na sila ng career. And, ganoon din po yung nangyari sa aming industriya. Pero, ang maganda po nito, yun nga pong nadidevelop. Yung value added po sa coconut natin. So, hindi man po nakakapag-produce yung dami noon, pero nakakapag-produce naman po tayo na meron ng sabon, mga nag-diversify. Opo, yung mga iba pang mga products, alak, vinegar, virgin coconut oil. Dito pa rin po na usong mga nata. Diba? Pumutok yun nata di ko nung araw. Kabilaan ng kapitbahay namin, harap, kaliwa ka may mga nata. Hindi, gamit saan yun? Sa fruit salad partner. No, partner, hindi doon. Hindi, gamit yun sa semiconductor. Alin? Yung coconut. Yung nata de coco. Tapos once kasi parang naging demand sa abroad yun. In-export yan sa mga semicon industry. So, naging ganun din. So, yun, dala na rin po siguro ng pamumuhay kung anong uso, yun ang ating gagawin. Yun ang ginagawa ng mga tao. So, kumusta? Pero sa ngayon po ba, kung ano yung trust ng government? Tuloy-tuloy, kumbaga, nabawasan. Pero sabi mo nga, may naging kapalit naman. Pero ano po yung trust ng LGU ngayon? Magdadagdag ba? Parang mas i-improve? Or okay na lang po yung ganong situation? Of course, laging ganun po ang alam po yung konsihan na lagi po sa improvement and development po ang trust ng government. That's why hinihingi po namin ang tulong ng DNR, Philippine Coconut Authority. Natutuwa po kami na
sila close Very monitoring supportive. dito Very supportive. para po ma-preserve pa rin po ang mga natitira po para rin naming mga coconut trees. And then nga po, pinalalakas po namin ng mga coconut farmers sa mga programa nila, suporta ng Agriculturist Office po namin sa farming, ang Philippine Coconut Authority, nagbibigay ng libreng pananim, seedlings, coconut seedlings, para lang po talaga hindi siya bubuyang mawala. Oh, so bagay partner, having this Coco Festival isang patunay na Sa yun. patunay naman. Pagsuporta na hindi Pagsuporta. mamatay yung industriya. And 29 years na po namin yung Ginagawa, no? The partner, bukod sa coconut, sa Seven Lakes, at meron pang isang mahalagang big bahagi ng ekonomiya, no? Sa Agi, Dito, o sa Laguna, no? Pablo. Particular San Pablo. Ito yung mga breeder na manok. Oh, Nandito ang lahat ng mga magagaling, mahuhusay na breeder ng mga manok. Tama Kasi po ba? po malamig, di ba? okay. Malamig, maganda ang klima, maganda ang lokasyon, maganda ang tubig dito. So nagbibigay ba yun ng, when it comes to tourism industry, nakakatulong po Oo yung naman. pagiging, breeding, chicken, ano ba yan? Chicken breeding capital ng ano? Makikita niyo po. Kasi tingin ko pa nakakatulong din po yung coconut trees. Kasi nakikita namin pag maraming tanim na coconut trees, Marami doon po. sila bumibili ng property. Okay. Para magkaroon ng mga Ng mga breed, ng manok. mga ng mga hybrid po talaga. At alam po, parang alam ko na kung sila yung hobby. Hindi, kasi Mga matitindi pong maglalaro ay nandito. Hindi, partner. Million industry ang ang panlaban ng manok. Even sa $1 mga dollars dogs. industry. Even sa mga dogs, dito rin po napunta yung mga nagbibreed. Maybe because Kasi nga yung farm, yung climate. Yung maganda yung climate, climate. oo, At saka mapuno pa rin, mahalaman. Mga yung nag-retire dito rin. Dito rin. At yung Seven Lakes sabi na, ang ganda, grabe, no? Buhay, lahat ba yung Seven Lakes na yun? Buhay ba yun? Opo. Buhay po yun. Papasyalan lahat. Yung Napapasyalan lang. Hindi nyo lang po kakayanin ng one day. Okay. Kasi medyo malayo sila from Oo. each other. Oo. And syempre maganda naman po maka-experience kayo ng other activities like Yes, sa sir. Pagdinyambo. Sa Palokit, nilaunch lang nila a few months ago. And Pagdinyambo, Muhika, meron po tayong balsa. Pwede kayo sumakali sa balsa, mag-order ng food. Habang So, pwede mag-fishing sa doon. traverse. Pwede po Tapos mag-fishing. papaluto. Pwede naman po. Opo. So ito pong mga lakes na to ngayon, nagdadala sa atin mo ng tourist dito sa area ninyo. Yes, Ito kasi yung po yung mga educational tour, bukod sa pinag-aaralan po nila yung coconut industry, kasama rin po sa itinuturo ng eskwelahan nila, lalo na pagdating po sa mga water resources po. Oo. Naku, partner, ang sarap makipagkwentuhan Oo, kayo. tsaka sarap ng klima. Medyo. Umuulan na. So, mukhang kailangan na nating i-wind up o tapusin yung ating pakikipagkwentuhan kay ma'am. So, lastly, ano po yung gusto niyong ihatid na mensahe pa sa mga kababayan natin when it comes to tourism industry dito po sa San Pablo? Tama-tama po ang pagdating po ni Ani na ngayon po ay celebrate namin ang 39th Coco Festival and on January 15 ang aming fiesta. Ang aming patron, San Pablo, unang ermitanyo. Ngayon po ay ongoing po ang one-week celebration po namin. And on Saturday, ang street dance competition, ang float parade, ang Congressman's Night, at syempre po, ang city government or mayor's night during the fiesta. Oo. Naku, So, ayan. magpayong tayo. Magpayong tayo. So, kumbaga, Ito ba? Ay, ayan. thank you po. May Open- papayong si Mayor. So, open po yung mga na pwede nilang puntahan itong celebration na to. Pwedeng Opo. gawin hanggang weekend, partner. weekend daw. Hanggang yung- Monday po. Hanggang yung, Monday. yung mga nearby areas City, dito, city, like ako, taga-Tanawan ako, Opo. Batangas, so pwedeng magpunta rito. Actually, marami na Quezon. pinapunta. Mga katabing bayan po namin, Nagcarlan, Alamino, Susan, Video. Oo. Kasi nga po, may mga, So, madami mabibili Tsaka rin. weekend festival din. Ayun, ang ganda. So, partner, ang lamig na. Ang sarap, anyway, paano na tayo, partner? Maraming salamat po sa mga aming listeners, viewers. No? Sana po dayuhin natin ang lungsod ng San Pablo, Laguna na makita natin
ang mga produkto nila, agri-products, ang mga natures, no? Seven Lakes, at kung ano pa. So, there you have it. Si Ma'am Donalyn Bringas, ang tourism officer, head ng tourism department dito po sa San Pablo, Laguna. Nako, ang sarap ang lamig. So, iikot pa po kami. Kaya, wag kayong aalis. Tuloy-tuloy po namin kayong ipapasyal dito sa loob ng San Pablo. Bye!